Maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pasupport Gcash po sana mga master, salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master, salamat. Paki-like po sana ang video natin mga master, salamat, share and subscribe na rin mga master, salamat and God bless. Kabanata 3191. Nasaksihan niya ng sarili niya mga mata ang paghihirap ng kanyang ama. Noon, inutusan ng mga miyembro ng witch cult ang kanyang ama na patayin si Jennifer, na katumbas ng pagpatay sa sarili niyang ina. Natural na tumanggi siyang sundin ang utos kaya nauwi siya sa sakit. Nakita mismo ni Cecilia ang nangyari. At ganoon din si Jennifer. Kung sa bagay, hindi maaaring sumali si Jennifer sa witch cult matapos niyang masaksihan ang kanyang anak na pinatay ng ganoon. Bukod dito, kailangan niyang mabuhay sa sakit dahil ayaw niyang patayin ang kanyang ina. Dapat ay labis na hinamak ni Jennifer ang witch cult. Kaya naman, nawala sa pag-iisip si Lena. Pagkatapos tumalikod siya at hinanap ang bangkay ni Jennifer bago niya ito sinilip. Miss Peach, nasa ilalim din ng witch cult ang lola mo. At saka, may dalawang sumpa sa kanya. Ang isa ay nasa likod ng kanyang leeg, samantalang ang isa ay nasa kanyang dibdib. Dalawang witch curses ang lumitaw sa isang tao sa parehong oras. Hindi maintindihan ng karamihan ang kahulugan nito, ngunit malinaw na sinadya ng witch cult si Jennifer. Miss Peach, ang aking pakikiramay. Now, we can confirm that the members of the witch cult ay mayroong bagay na ginawa sa iyong lola. Tiyak na naimpluwensyahan siya ng witch cult para maging ganyan siya mamaya. Sa makatuwid, huwag mo nang sisihin ang iyong sarili. Sa halip, isipin mo kung paano ipaghihiganti ang iyong lola. Ang kalaban, natural, ay ang witch cult. Kung tungkol sa Crazy Crone, hindi siya itinuturing na isang kaaway, hindi ba? Kahit na gusto niyang maghiganti sa isang tulad ng Crazy Crone, kulang siya sa kakayahan. Inilabas ni Alex ang storage ring ni Jennifer. Gusto niyang itago ito para sa kanyang sarili noong una, ngunit ngayon, nabawasan ang kanyang pagkamuhi sa matandang hag. Ang isang patay na tao ay parang kandilang napatay. Higit pa rito, siya ay isang nakakaawa na babae, isang papi na kontrolado ng ibang tao. Sabi ni Frostine, sa tingin niyo ba malapit lang ang mga miyembro ng witch cult? Pagkasabi niya nun, natigilan ang lahat. Kung ganoon talaga, nasa panganib si Alex. Kinuha ni Alex ang librong iyon na may pamagat na witch blood curse sa loob ng ring at tinanong si Cecilia, napag-aralan mo na ba ang nilalaman ng libro? Umiling si Cecilia. First time kong makita ito. Sabi ni Seren, I wonder kung pwede natin gamitin ang secret manual para gumawa ng paraan upang alisin ang sumpa. Pagkatapos nito, ang lahat ay nagbasa ng libro ng sama-sama ng mahabang panahon. Nakilala nila ang karamihan sa mga teksto dito. Gayunpaman, sila ay ganap na hindi nakikilala kapag sila ay nalink ng magkasama. Ito ay ibang sistema. Ang mga taong hindi nagsagawa ng mga sumpa ay partikular na hindi maunawaan ang malalim na doktrina. Bakit ayaw mo akong tingnan? Nagpadala ng telepatikong mensahe sa kanya ang Mystic Maiden of the Nine Heavens sa loob ng palasyo ng isip ni Alex. Natuwa si Alex. Maaari mo bang intindihin ito? Sabi ng Mystic Maiden, nagbabasa ako noon ng maraming sari-saring libro at natututo ng sari-saring bagay. Natuto ako paminsan-minsan tungkol sa mga sumpa. Baka maiintindihan ko. Wala namang espesyal sa librong ito. Wala siyang paraan upang ilagay ito sa isip palasyo. Inilabas ni Alex ang cleansing vase at inilagay sa loob ang secret manual. Pagkatapos ay sinabi niya sa Mystic Maiden na ipasok ito at pag-aralan ang manual na iyon. Kasabay ng paglabas ni Alex ng cleansing vase, siya biglang may narinig na sigaw ng babae. Ito ay ang Princess of the Nine-Tailed Tribe, Zion Rowan. Napakamot siya ng ulo, medyo sumakit talaga ang ulo niya sa pakikitungo sa babaeng ito at hindi niya alam ang gagawin. Nagkataon lang na nasa harapan niya si Seren at ang kanyang senior na si Frostine mula sa Plenilon sect at lalo na ang apo ng Rowan family na si Lena. Oras na para harapin niya ang realidad. Thud.
Binitawan ni Alex si Sion. Pagkatapos tinitigan niya ang babae. Punit-punit ang kanyang damit at halos hindi nakatikip sa kanyang katawan. Pagkaharap niya ay sinugod niya si Alex. Fletcher B. ****. Damon. Pinakawalan mo ba ako para lang pahirapan ako? Ipaglalaban kita. Patayin mo ako kung kaya mo. Kabanata 3172. Pasimpleng dumaan si Sion sa bubong. Gaano katagal siyang nakulong sa cleansing vase? Nawalan siya ng bilang ng mga araw. Gayunpaman, ang kanyang pagkamuhi kay Alex ay naipon sa paglipas ng panahon na ganoon hindi mapawi sa lahat ng mga gastos. Nahuli siya ng tribo ng Olympus. In the worst case scenario, kukunin ng lalaking iyon ang kanyang virginity. Gayunpaman, paano naman ngayon? Nomencally, siya ay pinakawalan. Ganun pa man, nawalan din siya ng virginity dahil sa lalaking ito kahit sa sarili niyang kamay. Arg. Kakagaitan kita hanggang mamatay. Sinunggaban ni Sion si Alex ngunit napansin niyang napakalakas ng katawan nito kaya hindi niya ito magawang saktan sa kanyang munting pakulo. Sino ka? Pareho ba sila? Hence, she beat down on him. Dahil dito, natuklasan niya na ang puwersang tumatalbog sa katawan ni Alex ay halos mabali ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Frostine. Inawakan niya ang buhok ni Sion gamit ang isang kamay at pilit siyang hinayla palayo kay Alex. Lalong nainis si Sion habang sumasakit ang anit niya. Lumingon siya at tinitigan si Frostine. Sa sumunod na segundo, nagtama ang kanilang mga mata at pareho nilang nakita ang magulong linya ng dugo ng Ninetales sa katawan ng isa't isa. Ikaw. Galing ka rin sa Ninetales tribe. Katulad nito, natuklasan ni Seren ang kalagayan ng kadugo ni Sion. Bukod dito, naramdaman pa niya ang isang aura ng royalty sa kanyang kadugo. Sa sandaling iyon, lubos na natulala si Seren. Sa sumunod na segundo, bigla siyang lumuhod at magalang na sinabi, ang Serencephal mula sa tribong Ninetales ay nagbibigay galang sa kamahalan. Ha? Agad na tumibok ang puso ni Alex. Ganito ba kamahal ang katayuan ng babaeng ito? Hindi gumagalaw si Frostine. Napahawak na lang siya sa buhok ni Sion at nakipag-away sa kanya, kaya paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na iyuko kagad ang kanyang ulo. Dahil dito, agad na itinuro ni Sion si Frostine. You are also from the Ninetales tribe. Why aren't you kneeling upon meeting me? Kumunot ang noo ni Frostine. Sa sumunod na segundo, direktang tumanggi siya. Hindi ako puro Ninetales. Ako ay tao. Sinong may sabing lumuhod ako kapag nakilala kita? At saka, sa tingin ko ang bloodline mo ay hindi mas marangal kaysa sa akin. WHO. Alam mo ba kung isa kang impostor? Impudent. Isang kalahating puting kalahating lila na buntot ang lumabas sa kanyang likod na may haplos. Maangas niyang sinabi, nakikita mo ba? Ang aking bloodline ay kalahating purple. Kami lamang ang maharlikang Ninetales royalties ang magkakaroon ng ganoong kadugo sa tribo ng Ninetales. Buksan mo ang iyong mga mata ng malapad. Nakikita mo ba ito ng malinaw? Bakit hindi ka agad lumuhod at magbigay galang sa akin pagkatapos ng malinaw na pagtingin? Naiintindihan mo ba? Kung hindi, puputulan ko ang buntot mo. Kumunot ang noo ni Frostine. Siya ay nag-aalangan. Sa Ninetales tribe, ang mga may ganitong half-purple bloodline ay mga royalty talaga. Samantala, nagising niya ang linya ng dugo ng Ninetales at nakuha ang legacy kasama ang katotohanan na siya ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Plenilon Sect. Sa pag-iisip niya, talagang natanggap niya ang basbas ng tribong Ninetales kaya makatwiran, kailangan niyang lumuhod. Gayunpaman, nilabanan niya ang saloobin ni Sion. Maya-maya, biglang pumasok si Alex. Inawakan niya ang kalahating purple na fox na buntot ni Sion at itinaas ito. Pagkatapos, isang malakas na sampal ang pinalo niya sa puwete ni Sion na may malutong na sampal. Smack! 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 Hindi siya tumigil pagkatapos ng unang hit. Galit na galit, diretsyong sinampal siya ni Alex ng ilang beses. Napakasarap ng pakiramdam ng tactile.
Ang bounciness ay disente. Napakahusay din ng epekto. Kabanata 3173. Agad na binugbog ang dating mataas at makapangyarihang Sion hanggang sa namula ang mukha at namula ang bahagi mula sa buntot hanggang sa ulo. Nahihiya ngunit galit na galit, tinuro niya si Seren at sumigaw, "Ikaw. Ayan, tumayo ka na. Bilang inyong kamahalan, inuutusan kitang patayin ang kasuklam-suklam at kasuklam-suklam na lecher na ito." Nakahawak pa rin sa kamay ni Alex ang buntot niya. Nasa harap din ni Alex ang puwete niya. "How dare you be so arrogant by now? Hindi ka pa ba tinamaan ng husto?" Smack! Galit na galit si Alex sa pagkakataong ito. Diretso niyang pinunit ang bahagyang punit na pantalon ni Sion. Isang pares ng Snow White buttocks ang ipinakita sa harap ng mga mata ni Alex. Nang damapo sa kanila ang sampal ni Alex ay umayos ang buong katawan ni Sion. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Ang kanyang maputi at malambot na balat ay agad na namamaga na may pulang dugo na bahagi mula sa sampal. "Ikaw, gusto mo akong patayin, di ba? Wala na masyadong 9 tails kaya bakit ka pa nagpapanggap na isang malaking buntot na lobo dito? Is having a tail something incredible? Bakit hindi mo alamin kung kaya ko munang putulin ang iyong foxtail?" Smack! 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 Nakarating siya ng 10 o napakaraming smacks. Smack! Tinawag mo akong lecher. Anong ginawa ko sa'yo? Kung hindi kita iniligtas mula sa tribo ng Olympus, naging kasangkapan ka na sa paglabas ng sexual na pagkabigo. Ano ang naging resulta? Pagkatapos lang na iligtas kita, ikaw bigyan mo ako ng charm. Sa kasamaang palad, ikaw ay hindi sanay at kinontra kita. Pinatikim kita ng sarili mong gamot. Tumulo ang luha sa pisngi ni Sion dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam niya ay mababali ang kanyang puweten sa mga hampas. Napaungol siya at nagmura ng malakas. Sa wakas, humingi siya ng awa. Namagitan din si Seren para sa kanya. Alex, siya ay royalty, isang marangal na kataas-taasan ng ating 9 tails tribe no matter what. Just let her off the hook and show the 9 tails tribe some decency. Isang suntok na naman ang narating ni Alex. Noon lang niya pinakawalan si Sion. Napasigaw siya sa sakit, natatakpan ng uhog at luha. "Bakit mo ulit ako sinaktan?" Hindi na ako magsasalita. Sige. Gusto mo pa bang magpabugbog? O gusto mo bang makulong ulit? Sabi ni Alex, "I'm having a blast. I'm telling you, ang senior ko ay kasalukuyang sect leader ng Plenilon sect. Ang walang kwentang 9 tails na tulad mo ay magiging maid sa senior ko. Anong sabi mo? You're telling me, a royal princess, to become her maid? I think she's unqualified if she wants to become my maid." Tanong ni Alex kay Seren para bantayan si Sion. Pagkatapos umalis sa Pompey Fairyland, palalayain niya ito. Pagkatapos bumalik siya upang hanapin ang tunay na sentro ng mahusay na pagbuo ng spell. Siya ay may isang inkling ng ito dati, ngunit siya nagmamadaling bumalik matapos maramdaman ang pagsabog ng bloodline ng 9 tails ni Frostine. Ngayong ipinagpatuloy niya ang paghahanap, mabilis niyang nahanap ang lugar na iyon. Kung kukunin niya ang kontrol sa hub, siya ay tunay na makokontrol ang Pompey. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilang grupo ng mga tao na bumagsak sa iba't ibang lugar ng Pompey Fairyland. Ang mga grupong ito ng mga tao mula sa universo na dumating upang maghanap ng mga pagkakataon ay parang mga halimaw na pumapasok sa isang nayon. Kahit saan sila magpunta, walang tubong damo. Ang ganda ng tanawin noon na wasak, ang lahat ng mga gusali ay sinuklay at wala sa mga lugar na kanilang nadaanan ang buo. Ito ay isang kaiyahiyang pagkawasak. At ito ang kanilang paraan ng pagsira sa pagbuo ng spell. Sinira nila ang lahat na may kaugnayan sa pagbuo ng spell. Noong nakaraan, maaaring nasira nila ang pagkakaayos ng pagbuo ng spell. Hindi bababasa at magiging komplikado kung gusto ni Alex na ilipat ang pagbuo ng spell ng lugar na ito ay ganap sa espasyo ng Genbu. Guys! Alex transmitted his voice to everyone's ears via the hub of the spell formation. Who's there?
Sino ang nagsasalita? Sandaling nagulat ang lahat lalo na ang ilang taong nahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon ay tila mas balisa. Si Alex ay nagpakita sa harap ng lahat sa bawat walang kamatayang bundok. May biglang nabigla matapos makilala si Alex. Ikaw ba, Alex Rockefeller, ang aborigine mula sa wasteland? Bakit ka nandito? Di ba nasa Yukon ka? Kabanata 3174. Alex Rockefeller. Nang makita ng hindi mabilang na mga tao sa iba't ibang malalaking spell formation ng Pompey Fairyland ang multo ni Alex, natulala sila. Walang taong estranghero kay Alex. Ang isang taong may kakayahang kunin si Yukon ng matatag sa kabila ng pinagsamang puwersa ng mga eksperto mula sa iba't ibang sekta ay hindi maaaring isang walang kakayahan na tao. Bukod dito, alam ng lahat ang tungkol sa maluwalhating tagumpay ni Alex sa bibig. Nascam niya ang mga storage ring ng lahat sa underworld at hiniling sa mga taong iyon na magpasalamat sa kanya. Kasabwat ang lalaking iyon. Gayunpaman, may mga pagbubukod. Halimbawa, ang isang walang katulad na magandang babae na nakasuot ng puting trench coat ay tulala habang nakatingin kay Alex na parang multo. Siya si Luneth, kasama ni Alex sa hirap at ginhawa sa underworld. Kaya, ikaw si Alex Rockefeller. Tulad ni Cecilia, nakita lang niya ang mga buto ni Alex dati at hindi pa niya nakita ang kanyang tunay na anyo. Sa kasalukuyan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang tunay na anyo. Gaya ng inaasahan, napakahawig niya sa anyo at kilos. Talagang nagtago ang lalaking ito. Bago ang paghihiwalay, niyaya ko pa siyang magsama sa wasteland pero nauwi sa pagiging wastelander. Nagulat talaga siya ng husto. Nag-iisa ka pero nagawa mo harangan ang napakaraming eksperto mula sa universo. Paano? Ilang himala pa ba ang magagawa mo? Sa isiping iyon, bahagyang natulala si Luneth. Napatingin sa kanya ang isang kahangahangang binata sa tabi ni Luneth habang sinabing, "Luneth, anong problema? Hindi mo ba nararamdamang patayin ang lalaking ito kapag nakita mo siya? Niloko ng conniving guy na ito ang iyong singsing noong nasa loob ka ng underworld, hindi ba? Hindi bale na. Puhulihin ko siya at tapak-tapakan para ipaghiganti ka mamaya." Ang mga mata ng lalaki ay nagbuga ng malalim na pagmamahal habang nakatingin kay Luneth. He was clearly her suitor. Walang sinabi si Luneth. Bagamat hindi siya interesado sa lalaking iyon, hindi siya naglakas loob na ipahayag ito ng maliwanag dahil napaka-unusual ng pagkakakilanlan nito. Siya ay isang prinsipe ng isang kaharian ng Diyos. Hindi ba kakaiba? Ang immortal na realm at ang kaharian ng Diyos ay matagal nang nalampasan ang makamundong kaharian. Matagal nang hamina ang iba't ibang puwersa batay sa mga sekta at konsepto ng isang bansa. Gayunpaman, doon ay meron mga exception. Halimbawa, mayroong 3 hari at 5 emperador sa universo. Kinokontrol ng bawat emperador ang isang kaharian ng Diyos. Hindi ito nasusukat sa mga tuntunin ng dami ng lupa, ngunit ang bilang ng mga planeta. Ang mga mundo ay ginamit bilang isang unit ng istatistika. Ang kaharian ng Diyos ay kadalasang naglalaman ng ilang libong planeta. Ang mga naglalaman ng mga pamayanan ng mga tao at mga buhay na nilalang ay kilala bilang mga mundo. Hindi bababa sa 12 mundo ang pinasyahan sa isang kaharian ng Diyos at ang mga sekta sa loob nila ay hindi mabilang. Ang binata sa tabi ni Luneth ay ang unang anak ng East Emperor Mooncrate sa 3 hari at 5 emperador Patroclus Mooncrate. Samantala, ang Great Northern kung saan pinanggalingan ni Luneth ay matatagpuan sa saklaw ng kaharian ng Diyos ng East Emperor Mooncrate. Ang Great Northern din ang pinakamahalagang kalawakan sa kaharian ng Diyos ng East Emperor. Noon ay muling nagsalita si Alex, ang isang master ay nagmamayari na ng Pompey Fairyland. Bubuksan ko ang passage para umalis na kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para makaalis kagad sa daanan, kung hindi, kayo ang magdadala ng kahihinatnen. Ang pahayag agad ni Alex ay nagdulot ng matinding dissatisfaction. By what right? Rockefeller, nakontrol mo na si Yukon. Sinusubukan mo bang kontrolin din si Pompey? Napakatakaw mo. Kaya mo bang kumagit ng higit pa sa iyong ngumumuya?
Bakit natin siya aalalahanin? Hanapin natin ang ating mga kayamanan. Naglalakas loob ba siyang pumunta rito ng personal? Ayon sa bilis ng ating pagsira sa spell formation, tiyak na masisira natin ang lugar na ito. Tama. Medyo alam lang ng taong ito ang spell formation. Kung wala ang tulong ng spell formation, isa siyang walang kwentang tao at papatayin ko siya ng isang smack. Kabanata 3175. Nagsalita ang lahat habang kinukot siya si Alex. Sa sandaling iyon, si Alex na kinokontrol ang pagbuo ng spell ay nagbukas ng isang napakalinaw na labasan para sa field ng puwersa bawat bundok na walang kamatayan. Paalala ni Alex sa kanila. The passage has opened. Mayroon ka lamang 3 minuto o ikaw ay makulong sa loob magpakailanman at hindi na makakapunta saan man. May sumigaw, di asterisk man ikaw. Dahil sa pananakot mo. Halika at harapin mo ako kung kaya mo. Ang mga kayamanan ay nasa unahan at sinusubukan mong utusan kaming umalis. Hindi pwede. Huwag na huwag mong isipin ang pagkakaroon ng mga ito sa iyong sarili. Umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses ni Alex, mayroon ka pang 2 minuto at 40 segundo. Direktang sinabi ni Lunette, I know about him well. He will definitely execute what he has said. Ang kanyang natamo sa spell formation ay nagsasalita sa kanyang sarili. Kailangan nating umalis sa lugar na ito. Tiningnan ni Patrocius ang figure ni Alex at ngumisi ng masama. Ano ang kinakatakutan natin? Ang isang aborigine mula sa wasteland ay may limitadong paglilinang. Kahit na alam niya ang mga forma sayo ng spell, kailangan pa rin niya ang paglilinang upang suportahan ang isang malakas na pagbuo ng spell. Hindi pa rin niya tayo kayang bitag. Lunette, huwag kang matakot sa kanya. Siguradong magiging okay ka sa akin dito. Lunette said, Your Highness, I'm timid. Natrauma ako sa experience back in the Underworld. Marami kang trump cards at pwede ka nang magpatuloy. I'd better give up. Naiisip niya, mas mabuti kung makulong ka sa spell formation na ganito na lang magpakailanman para hindi ka na lumapit at guluhin ako. Sabi ni Patroclus, sige. Sinabi ni Lunette, kung gayon, hilingin ko sa kamahalan ang isang malaking tagumpay at malaking tagumpay sa Pompeii Fairyland. I'll take my leave. Gusto munang magsalita ni Patrocius, ngunit direktang tumalon si Lunette sa exit na binuksan ni Alex at tumakbo ng hindi lumilingon. Isang tawa ang tumakas kay Patrocius. Monty, parang ang Leneco talaga. Natroma sa Rockefeller brat na yan. Ayos lang. Kailangan kong hulihin ang lalaking iyon na si Yater at nagalit sa ngalan ng Lunette. Sa kasalukuyan, ang mga tao na nasa larangan pa ng puwersa ng Pompeii Fairyland ay nagsimulang bumuo ng iba't ibang opinyon. Ang mga mahiyain at konserbatibong tao ay piniling umalis sa daanan. Sa kabila kamay, ilang matapang, sakam, at may tiwala na mga tao ang piniling manatili at huwag pansinin ang babala ni Alex. 1 minute na lang. Ayaw nyo ba talagang lumabas? Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Alex. Gayunpaman, walang sino man mula sa grupo ng mga taong nanatili ang aktwal na umalis. 5 segundo pa. 4 na segundo. Sige. Oras na. Sarado na ang daanan. Muling narinig ang boses ni Alex. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong nananatili. Nagpapasalamat ako sa inyong dedikasyon at debosyon sa ngalan ng Sansinukob. Kayo ay mga mandirigma ng Sansinukob. Ang iyong espiritu ay laganap ng malawakan sa Sansinukob at dodikilan ng mga susunod na henerasyon. Natahimik ang mga taong iyon nang marinig iyon. Anong pinag-uusapan ng lalaking ito? Hindi naman siya nababaliw, diba? Nagpasalamat pa siya sa amin. Salamat, may *S. Gayunpaman, noon nila narinig si Alex na nagsabi, isang salamat sa pagiging mga taliban ng sangkatauhan upang labanan ang Undying Clan. Susunod, ang iyong mga tanong ay ipapadala sa walang katapusang dagat. Ang lugar na iyon ang pinakamahinang lugar sa pagitan ng universo at ng Undead Territory. Ang Undying Clan ay sabik na kumilos.
Sinusubukan nila ang lahat ng uri ng mga pamamaraan upang makarating dito. Ang iyong misyon ay upang ipagtanggol ang walang katapusang dagat. Huwag matakot. Ang spell formation na ito ay makakasama mo. Holy crap! Nang matapos si Alex sa kanyang pagsasalita ay natigilan ang lahat ng naruroon. Alam na alam nila ang kalupitan ng Undying Clan. Sa kanilang pagtataka, sinabi niya sa kanila na labanan ang Undying Clan. Napakahusay nilang makitungo sa kanilang sariling uri, ngunit nanginginig sila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso nang kailangan nilang harapin ang Undying Clan. Sumigaw si Patroclus, huwag mo na lang siyang pansinin. Sabay nating salakayin ng spell formation, punitin at pasabugan. Wala pa akong narinig na Endless Sea. Kabanata 3176. Ang Genbo Dungeon sa Endless Sea ay ginawa ng katawan ng Great Genbo na ginamit upang harangan ang pagsalakay ng undead. Kaya bukod sa tribo ng naga at limitadong bilang ng mga tao, hindi alam ng iba ang alinmang paraan. Natural lang na hindi ito alam ni Patroclus at ng kanyang grupo sa kabila ng pagkakakulong sa mismong piitan na ito sa Endless Sea. Boom! Tarat-tarat! Ang mga taong ito ay nagsama-sama upang salakayin ang pormasayo ng malupit. Balik kung totoo ang sinabi ni Alex. Alam nila na hindi sila dapat nakaupo lang doon habang nakulong sa loob. Ilang mga pag-atake ang dumaong sa formation na nagdulot ng malaking kaguluhan na nagbubuga ng nakakabasag ng lupa. Gayunpaman, ang higit na nagdusa dito ay ang mga umaatake sa pormasayon. Dahil sa malapitan, ang shockwave ng kanilang mga pag-atake ay hindi makadaan sa formation barrier, ricochetting pabalik sa kanila. Tumayo si Lena sa tabi ni Alex. Napakagandang ideya, mahal ko. Iniligtas mo sila sa pamamagitan ng pagbabantay sa kanila ng walang katapusang dagat. Hanggat hindi sila namamatay kapag tumawid ang undead sa hangganan, mayroon silang pag-asa. Napangiti si Alex. Kailangan pa natin silang bigyan ng pangalawang pagkakataon na maging mas mabuting tao. Kung maririnig ng mga tao sa loob ng pormasayo ng kanilang usapan, talagang lalabasan sila at sarkastikong purihin kung gaano kahusay si Alex. Kung ang undead ay papasok sa hangganan, tiyak na siksikan nila ito sa kanilang malalaking grupo. Ito ay halos imposible upang mabuhay na. All directions pagsamahin. Nang mapanood ang pag-atake ng mga tao, nagpasya si Alex na huwag nang maghintay pa. Sa halip, tumungo siya sa ang axis ng formation gamit ang Sword Heart para kontrolin ito. Whoosh! Bakit sila lumalaki? Nang makontrol ni Alex, nagsimulang manginig ang malaking pormasayon sa Pompey Fairyland. Napansin ito kagad ng mga tao sa loob ng formation. Salamat sa banal na lumulutang na bundok na ngayon ay nag-vibrate, ito ngayon ay parang lindol. Mula sa malayo, nakikita ng mga tao ang ilang banal na kabundukan na gumagalaw sa himpapawid, papalayo ng palayo. Gayunpaman, ang mga bundok ay tila naging mas malaki, hindi alintana, nakakaiba. Karaniwan, ang karagdagang isang bagay ay, ang mas maliit na ito ay tila pagkatapos ng lahat. Pagkatapos noon, napagtanto ng isa sa mga babaeng subordinate ni Patroclus na mas matalas at mas mapagmasid kaysa sa karamihan na may nangyaring kakilakilabot na mali. Your Highness, hindi gumagalaw ang mga bundok. Kami lang lumiliit. Ano? Kami. Lumiliit ba tayo? This is just too weird. Paano nangyari ang ganitong bagay? Sa kabila nito, napagtanto nila na siya ay, sa katunayan, nagsasabi ng totoo. Sila at ang banal na bundok na kinaroroonan nila ay talagang lumiliit sa laki. Sa katotohanan, ang bawat bundok at isla sa loob ng Pompey Formation ay lumiliit. Ngunit lahat ng nasa labas ng pormasayon ay nanatiling pareho. Nang makita ito, si Lena, Frostine, Seren, Cecilia, at ang self-proclaimed Ninetales Princess Sion ay labis na nabigla. Sila ay labis na nagulat sa parehong mga visual at pandama. Sa wakas ay napagtanto ng mga taong nakulong sa loob kung anong sitwasyon sila. Hindi na sila kalmado gaya ng dati. Nawala ang kulay sa mukha ng lahat. Hindi natin pwedeng hayaan na lang siyang magpatuloy sa paggawa nito o mamamatay tayo sa kanyang mga kamay.
Bilasin mo lahat, ilabas mo lahat ng ultimate skills mo. Hindi ito ang oras para maging Mara mo. We have to break out of this boundary. Tar-erit, tar-erit. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na pagsabog. Ito ay walang saysay, bagaman. Hindi nila ito masira. Bagamat lumipat ang hangganan ng salakay nila ito kani-kanina lang, hindi ito natinag kahit kaunti ngayon. Paano ito posible? Bakit ayaw gumalaw? Si Alex yun. It's useless. Binigyan ko kayong lahat ng second chance dati, which was a one-time thing. Nagpasalamat ako sa pagiging selfless at matapang. Hindi ka ba mahihiya? Kabanata 3177. Tumitaw siya sa harapan nila sa paraang na-stress ang lahat sa formation. Mas malaki na ngayon sa bundok ang kamay niya sa kanila. Ito ay nagpapahiwatig na sila ay lumiit sa isang hindi maisip na laki. Ito ay napakalaki ng pagkakaiba pagkatapos ng lahat. Kanina lang sila nasa isang napakalaking espasyo, ngunit ngayon ay halos kasing laki na ito ng isang maliit na kahon. Ang lahat sa kanila ay nakulong ngayon sa mismong kahong ito. Sa pag-iisip tungkol dito, nanginginig sila sa takot. Hawak na ngayon ng mga kamay ni Alex itong boundary na pinaliit niya. Parang nagulat siya sa sarili niya. Ang porma sayo na ito ay maaari nang makamit ito. Nakakaloka ito. That massive area ended up turning so small. Can I touch it? Lumapit si Sayon at tumingin sa kahon, kailanman kaya na intriga. Inampes ni Alex ang kamay niya. Hindi ikaw ang unang gagawa ng paghawak. Tumabi ka. Alamin ang iyong sarili bilang alipin. Nagtakip ng ngipin si Sayon na halatang inis. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang maharlika, gayunpaman, siya ay tinatrato ngayon ng walang paggalang. Marahan itong hinawakan ni Frostine. Ito ay parang isang ice cube. She then squat down, inspecting the box closely. Lalo lang nitong ikinagulat ang mga tao sa loob. Sa kanilang pananaw, ang mga tao ay nakakulong ngayon sa isang kubo na kasing laki ng basketball. Bukod dito, ang isang tao sa harap ng kubo na ito, inilalagay ang kanilang mga mata sa halip na malapit dito, malumanay na kumukurap habang pinapanood sila. Ito ay isang nakakatakot na pakiramdam dahil ang mata na iyon ay mas malaki pa kaysa sa isang bundok ngayon. Bukod dito, ang lumiit na espasyo ay nagiging mas solid, maging ang hangin sa loob ay tumitibay. Pakiramdam nila ay parang pinaghihigpitan ang kanilang mga katawan sa isang lugar, lalo pa ang kakayahang masira ang porma sayo na ito. Imposible lang ngayon. Ako ang panganay na anak ng East Emperor Mooncreek, ang tagapagmana ng East Divine Empire, Brat. Paalisin mo ako sa The Asterisk Man formation na ito kaagad, kung hindi, sasalakayin ng aking imperyo ang wastelands na ito at gagawin itong mga guho. Sigaw ni Patroclus. Natigilan si Alex. Hindi niya inasahan na naprovoke niya ang isa pang emperador pagkatapos niyang pukawin ang North Emperor kamakailan lang. Gayunpaman, hindi niya maaaring pabayaan ang mga taong ito. Kung ginawa niya, ang ama ni Patroclus. Gusto pa rin niyang maghiganti, at maaari pa itong magdulot sa kanya ng mas malaking kawalan na mas mabilis na mapatay ang kanyang sarili. Kasabay nito, ang mga lumabas sa daanan ng formation ay hindi pa umalis sa Pompey, sa halip, sila ay nanunood mula sa malayo. Habang nasasaksihan nila ang pangyayaring ito, para silang nasa isang bangungot na nagdulot din ng takot sa kanilang puso. Napakalakas na ngayon ng formation powers ni Alex na mahirap paniwalaan, isang bagay na nakita lang nila sa fiction. Nagtataka sila kung paano sila magiging katulad ng mga taong iyon kung hindi sila makakatakas kanina lang. Ang pagiging nasa maliit na kubo na iyon ay hindi naiiba sa mga langgam na nakulong sa isang kahon ng posporo. Ang mga nakulong na tao ay nagsimulang tumawag sa kanila para humingi ng tulong gamit ang ilang mapanuksong termino sa pag-asang sasalakayin nila si Alex at ang iba pa. Binanggit pa nila na walang dapat ikatakot ang mga tao dahil ang lalaki ay katumbas ng isang walang ngipin na tigre na walang tulong ng mga porma sayon. Gayunpaman, walang nangahas na kumuha ng panganib pagkatapos na sumulyap sa kubo. Kung sila ay sa wakas ay nakulong. Aksidente, tiyak na maiiyak sila sa sobrang panghihinayang.
At saka, hindi tanga si Alex. Siguradong makakaisip siya ng ganoong senaryo. Pagkatapos noon, naglaho na ang mga tao, umiiwas. Si Alex, ang halimaw sa wasteland, sunod-sunod. Ang hindi pa umalis ay si Luneth. Tinawag niya sila mula sa malayo. Alex, Cecilia. Sabi ni Cecilia, si Ate Luneth pala. Napangiti si Alex habang pinagmamasdan si Luneth na papalapit sa kanila. Lumingon ito sa kanya. Kaya pala kanina mo pa to tinatago sa akin. Nagpatuloy siya sa pagngisi. Long time no see, Luneth. Pagkatapos noon ay binigyan niya ito ng mainit na yakap. Laking gulat naman ni Patroclus nang masaksihan ito. Kabanata 3178. Mahal na mahal ni Patroclus si Luneth. Una, naaakit siya sa kanyang hitsura dahil kilala siya sa kanyang kagandahan sa loob ng Great Northern. Hindi marami ang makakapagkumpara sa kanyang natural na kagandahan at ang mala-porselanan niyang balat. Higit sa lahat, mayroon siyang kakaibang pares ng mga mata. Parang may bahaghari sa kanyang mga mata, parang ang pinakamagandang pares ng hiyas. Pangalawa, pumasok din ang status niya. Ang mga Mueller ay isang sinaunang, malaking pamilya sa loob ng Great Northern at nagsilang din sila ng ilang makapangyarihang nilalang. Ngunit hindi yun ang pangunahing dahilan kung bakit siya hinahabol ni Patroclus. Bilang panganay na anak ng East Emperor at tagapagmana ng East Divine Empire, siya ay medyo mataas ang katayuan. Ang isang makapangyarihang figure na tulad niya ay talagang isang magandang tugma sa mga Mueller. Kaya naman, nagmamalasakit siya tungkol din sa master ni Luneth dahil siya ang nag-iisang Sword Saint Guardian sa loob ng Great Northern. Pati na rin ang mga Sword Saints. Makapangyarihan ang kanyang angkan at ang pangalan nito ay ang Sword Saint Clan. Ang bawat alagad sa loob ng angkan na iyon ay magiging dalubhasa. Bukod pa riyan, napakalakas ng angkan na nalampasan pa nito ang kaharian ng Diyos. Hindi ito nasa ilalim ng kontrol ng kaharian, kaya kahit ang East Emperor ay hindi maglalakas loob na guluhin sila. Kung hindi, ang mga sword ay maaaring dumating ang mga banal para sa kanya na hindi isang biro lamang. Kaya naman, gusto ni Patroclus at ng East Emperor na magpakasal si Luneth sa kanilang pamilya. Sa sandaling sumali siya sa kanila, ang Sword Saint Clan ay maaaring magsanib na puwersa sa kanilang imperyo. Pero ngayon, pinagmamasdan niya si Alex na nakayakap kay Luneth. Siya ay tila hindi lumaban kahit kaunti at sa halip ay tuwang-tuwa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baba para tingnan ang lalaki, sa halip ay napuno ng hiya ang mga mata nito, excited na ibigay ang sarili sa kanya. At least, iyon ang naisip ni Patroclus matapos itong masaksihan. Dahil dito ay nadismaya siya na para siyang samuka ng dugo. Luneth Mueller. Hindi ka ba nandidiri sa lalaking ito? Hindi ba siya nagsinungaling sa'yo? Niloko mo ako. Anong relasyon mo sa kanya? Kitang-kita ni Patroclus ang kilos at ekspresyon ni na Alex at Luneth. Ito ay pinalakas para sa kanya dahil siya ay nasa isang shrunken glass cube. Napasigaw siya at napasigaw ito ng malakas. Umalis si Luneth sa yakap ni Alex at tumayo sa harap ng lumiit na hangganan, diretsyong nakatingin sa loob. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nahanap niya si Patroclus. I never tricked you now, di ba? Kasi hindi ko inamin na ninakaw ni Alex ang storage ring ko. Kung tutuusin, siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng kasalukuyang storage rings ko. Tsaka wala siya pabalik sa underworld, matagal na sana akong namatay. Hinawakan ni Patroclus ang sariling buhok, marahas na hinayla ito. Kaya pala kayo nagkasama dahil dyan. Nakipag-sex ka ba sa kanya? Luneth, bruha ka. I've always seen you as a pure, innocent woman, yet wala ka talagang iba kundi isang puta. Nakapag-F*** pa kayong dalawa kahit na puno ng buto ang underworld. Kayo talagang dalawa ay *man couple made in hell. Nang harapin ang mga panlalait ni Patroclus, nagalit din si Luneth. Malamig ang tingin nito sa kanya. At paano ang alinman sa iyong negosyo? Pagkatapos noon, hinawakan ni Luneth si Alex at hinayla sa gilid na bahagyang balisa.
Si Patroclus ang panganay na anak ng East Emperor at siya ang tagapagmana ng East Divine Empire. Siya rin ang paboritong anak ng emperador. Kung may mangyari man sa kanya dito, hinding-hindi ito pababayaan ng emperador. Magdadala siya ng isang malakas na hukbo upang maghayganti sa iyo. Tinitigan siya ni Alex, bahagyang natulala saglit. Talagang tinupad niya ang kanyang titulo bilang Goddess of Charm sa buong universo na ito. Ang tagapagmana ng East Divine Empire ka. Anong laking titulo. Pero ito ang Amerika. Kahit na dumating ang East Emperor, kailangan niyang mag-grovel bago tayo. Hindi maiwasan ni Alex na mag-isip ng isang napaka-bold na ideya. Talagang kulang ang mga kamay sa loob ng Genbu Space. Imposibleng magkaroon ng kanilang kasalukuyang bilang ng mga tao na harangin ang undead. Ngunit kung isasama ko ang hukbo ng East Emperor, iniisip ko kung maaari nilang manatili sa kanila ng kaunti pa. Tumingin si Luneth kay Alex with a speechless expression. Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga nakakadismaya na bagay. Ano ba yung mga mata mo, Luneth? Naka-contact lens ka ba? O peke ba sila? Ang mga ganyang mata talaga ay parang sa panaginip lang lalabas. Sila ay tunay na ethereal. Inilibot ni Luneth ang kanyang mga mata. Contact lenses. Fake. Ang akin ay al-natural, okay. Sinabi rin sa akin ng aking amo na ang aking mga mata ay parehong sumpa at isang pagpapala. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko alam sa ngayon. Sinabi niya na kailangan kong maghintay para sa isang taong makakakita sa aking mga mata. Kabanata 3179. Tingnan mo sa mata mo. Mukhang interesado si Alex. Siya ay nagkaroon ng primordial eye, ang banal na mata at x-ray vision pagkatapos ng lahat. Hindi ba napakadali para sa akin na makita sa mga mata niya? Nag-concentrate siya at nag-activate ng x-ray vision niya nakatutok sa mga mata ni Luneth. Gayunpaman, ito ay kapaspalad na hindi siya makatingin sa mga mata nito kahit sa primordial eye nito. Inisip niya talaga na siya ang makakakita sa kanila. Ngunit siya ay nahaharap sa isang balakid, ang mga kulay sa kanyang mga mata ay nagbigay sa kanya ng isang nakagigipit at mapanganib na pakiramdam. Mukhang hindi ako ang nakatadhana sa'yo. Sayang naman. Ang ganyang kagandahan ay mauuwi sa arms ng isang tao sa hinaharap. Nang marinig ito, nakaramdam din ng panghihinayang si Luneth. Gayunpaman siya ay bahagyang napahiya matapos sabihin ni Alex ang huling pahayag. Sa tingin mo ba ang taong nakakakita sa aking mga mata ay ang magiging asawa ko? Napangiti si Alex. Malamang. Nagbibiro lang siya, in actuality, oops. Whoosh. Oras na para ipadala ang formation sa paligid ng Pompeii Fairyland sa Genbu Dungeon ngayon. Kasabay nito, ang mga naga ay maaaring palayain din. Nang bumukas ang pinto ng teleportasyon, lumabas ang mga grupo ng tribo ng naga at pumasok sa ilalim ng dagat na lawa ng isla. Si Luneth, Cecilia, at ang iba pa ay natigilan din. Umiti si Alex at maikling nagpaliwanag sa kanila. Ang pinakabatang grupo sa loob ng tribo ng naga ang pinaka-nasasabik sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na nakaalis na sila sa pihitan ng Genbu. Habang papunta sila sa labas, naiintriga sila sa bawat bagay, tumitingin sa paligid habang walang tigil silang nag-uusap. Nilainggan ni Alex si Lena. Mayroong isa pang hanay ng mga pormasayon sa pangunahing isla sa Pompeii. Bagamat hindi sila maihahambing sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation, binago ko ang kapangyarihan ng batas nito. Ang karaniwang tao ay hindi makakalusot dito. Kaya hanggat hindi ka lalabas mag-isa, magiging ligtas ito. Tumanggo si Lena. Papasok ka ba sa loob? Sinasabi nila na ang paglalakbay ay nagpapalawak ng isip. Sasamahan din kita. Sagot ni Alex. As soon as I can. Sa tingin ko ay hindi naligtas ang mga hangganan ng Endless Sea. Oo naman. Gayunpaman, ang isang biglaang pagdagsa ng presyon ay diretsyong bumaba mula sa kalangitan. Shing. Napunit ang kalangitan ng dumaan ng maraming dimensyong bitek.
Sa sandaling iyon, isang kilalang itim na figure ang mabilis na dumaan sa mga dimensional na bitek. Sa una ay parang kasing laki ng isang kotse, pagkatapos ay naging halos kasing laki ng isang bahay. Pagkatapos ng bawat isa ay lumabas, isang sasakyang panghimpapawid na mas malaki kaysa sa Pompey Fairyland ang lumitaw. Mukhang ito ang mothership. May malalaking grupo ng mga lalaking nakaitim na nakatayo doon. Ang kanilang mga kasuotan ay lahat ng Sam at bawat isa sa kanila ay tila puno ng walang katapusang malisyosong layunin. Marami ang natakot nang makita nila ito. Ang karaniwang tao ay manginginig, babagsak sa lupa dahil ang kanilang mga tuhod ay nanghihina na. Ano iyon? May makapangyarihang hindi makamundong nilalang. Marami ang tahimik na nagmamasid, gumagawa ng kanilang sariling mga pagpapalagay. Noon lang isang malamig at magaspang na boses ang nagmula sa barko. Alex, kunin mo ang iyong A*S dito. Ngayon na. Kabanata 3200. Yun. Dumating sila para kay Alex. My God, who did this guy Alex offend this time? Yung mga airship. Gawa ba sila gamit ang advanced technology? Napaka-cool nila, parang from a sci-fi film. Sana makalabas si Alex ng ligtas. Hindi pa tayo tinitingnan ng mga hindi mundong nilalang na ito bilang tao. Pagkatapos niyang ipahayag ang babala, marami silang nabawasan. Pero kung mapatay siya ngayon, baka magkagulo na naman tayo. Marami sa Amerika ang nakakaalam kung sino si Alex at nagsimulang magdasal para sa kanya. Sa kabilang banda, ang mga taong nakulong sa Formasayon ay nagsimulang ngumiti sa tuwa. Ito, ang North Emperor Dust. Sigaw ni Patroclus. Hahaha, even the North Emperor Dust is here. Mukhang ang young lord ng Lunyala sect ay pinatay din itong Rockefeller guy. This B*** star deserves to die. Oo, kilala ang North Emperor na malupit. Ngayong narito na siya, tiyak na gagawa siya ng kalituhan sa lugar na ito. Ang buong wasteland ay malamang na ibababa sa lupa. Anong gagawin natin ngayon? Oo naman, nandito siya ngayon, pero ililigtas ba niya tayo? Pwede. Pwede naman. Mamaya na natin pag-usapan yan. Si Sir Patroclus, ang iyong ama, at ang North Emperor ay may pantay na katayuan, kaya malamang na mayroon kang koneksyon sa kanya, tama. Maaari mo bang hilingin sa kanya na tulungan kaming makaalis dito? Biglang umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Alex. Sa aking opinyon, hindi na kayo maghihintay pa dahil maghihintay na lang kayo magpakailanman. Ipapadala ko kayong lahat sa kung saan kayo dapat. Responsibilidad ninyong labanan ang undead ngayon. Pagkatapos ay hinawakan ng lalaki ang lumiit na Formasayon gamit ang isang kamay, ipinatawag ang isang pinto ng teleportation gamit ang kanyang isa. Sa loob lamang ng ilang segundo, may lumabas na pinto na maaaring mag-teleport ng mga bagay sa Genbo Dungeon sa harap niya. Sa pananaw ni Patroclus at ng kanyang grupo, parang kasing laki nito ang pinto. Pero ano ang nasa likod ng gumagalaw na pinto ng teleportation na iyon? Talaga bang dinadala tayo nito sa undead territory? Inalo sila ni Alex. Huwag kang masyadong kabahan. Wala pa namang undeads. You can head in and relax for a bit. Babalik ako mamaya at tutulungan kayong lahat na bumalik sa dati mong sukat. Gayunpaman, sa halip na mag-teleport sa kanila, inihagis niya ang maliit na cube sa pintuan. What the F***? Ano ang lugar na ito? Itinapon ito na parang isang laryo lamang, ang kubo ay pumasok pataas, nahulog sa isang tumpok ng putik. Sa isang iglap, ang lahat ay naging madilim para sa mga nakulong na tao. Wala silang makita o marinig man lang. Bakit wala akong makita? Is this the endless sea? I can't even see any water around us though. Pakiramdam ng lahat na nakulong sa loob ay mababaliw sila sa puntong ito. Si Alex, sa kabaligtaran, ay isinara ang pinto ng teleportation at tumangala sa airship at sa mga tao dito. Naghi-hysterical si Dust noon. Nang mapansin niyang wala si Alex, nagalit siya. Fine, hindi ka lalabas, di ba? I have my ways to force you out.
pasabugan ng lugar na ito. I'll make sure Pompey ng Fairyland ay magiging kasaysayan. Sa sandaling iyon, ang bar aisles ng isang napakalaking baril ay lumawak mula sa malaking advanced airship na tumututok sa isa sa mga banal na bundok sa isla. Pagkatapos ay sinisingil ito habang ang kapangyarihan ng batas ay nagsimulang tumutok sa paligid nito. Kahit na ang pangunahing isla ng Pompey Fairyland ay nagawang maramdaman ng pressure na hangin. Lalong lumalakas ang takot. Sa sobrang takot ni Cecilia ay namutla ang kanyang mukha. It's the North Emperor. I really didn't expect him to come let alone in such a short time. Sinabi ni Luneth, Alex, tumakas ka na ngayon. Ang kapangyarihan ng North Emperor ay higit sa karaniwan sa loob ng 3 hari at 5 emperador at nagdala siya ng napakaraming subordinate. Lahat sila ay dumaan sa hindi mabilang na mga labanan. Sila ay mga mandirigma na dumaan sa ilang sitwasyon sa buhay at kamatayan. Kung hindi ka pupunta ngayon, huli na ang lahat. Sa totoo lang, makakaalis kaagad si Alex sa lugar na ito dahil mayroon siyang ancestral body tree at magagamit niya ang Earth Escape Technique. Ngunit maraming taga-naga sa pangunahing lugar ng Pompey Fairyland. Forget what they doing, keep on doing.